At ating pong handang ating pandinig, ating puso sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na dadalhin po sa atin ng walang iba, hindi si Pastor Erwin Amador. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy 123rd anniversary. More than a century. Diba? Nakakatuwa. 123. Sabi ko parang almost kalahati ng edad ko. Diba? Yung Evangelical Christian Church. Ayan, siguro bago ako pumunta doon sa ating main passage, just like to share to you, diba, kung bakit nga ba ako nagbibigay papuri sa ating Ama na nasa langit. Alam ko ngayong umaga na ito, kayong lahat, syempre nagbibigay ng papuri sa ating Diyos dahil nga 123 years. Diba? Karapat-dapat lang nabigyan ng papuri ang ating Diyos. So bukod po doon, alam ko na ang bawat isa rin sa atin ay may mga dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng papuri. Siguro gusto ko lang sa opening, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking buhay para naman kakilala ninyo. Ako sabi, pwede raw ako maglakad eh. Okay, so college na lang. Diba? During my college days, sa ano po ako nag-aaral sa Intramuros, sa Letran. Kung alam niyo yung Intramuros. At ako ay Tubong Laguna, Binyan, Laguna. So imagine niyo from, siyempre, high school lahat sa Laguna. From Binyan, ngayon, luluwas na ng Manila. Diba? At pagdating ko sa Manila, first year, medyo maling crowd yung nasamahan ko. At siyempre, napabarkada. At imbis na pumasok, dahil nasa Maynila, di ba, nagbubulakbol lang ako doon. Di ba, naggala na lang na naggala sa Manila, so nakalimutang pumasok. Obviously, kapag hindi kayo pumasok, ano sasabihin ng teacher ninyo? Anong grade ang matatanggap ninyo? Mabuti sana kung pumapasok ka na okay na yun mapagbibigyan ka. Pero dahil sa hindi pumapasok, imagine ninyo, di ba? First year, 2 semesters yan 18 units, total of 36 units. Ang naipasa ko lang doon, math and PE. Yung math, sabi ko kasi madali para sa akin noon yung math, kasi walang minememorize dyan. Marunong ka lang mag-compute, papasa. At syempre, yung PE, obviously, di ba? Mahilig tayo sa sports, di ba? Nung kabataan, pumasa. Yung CMT, alam niyo ba yung CMT? Sino nakakaalala pa ng CMT? Di ba? ROTC yun dati. Ang tawag doon, CMT. Binayaran ko yung pinaka-leader namin, hindi nakaabot doon sa commandant. Di bagsak pa rin talaga. Kaya by that time, di ba, kailangan ko nang sabihin sa mga magulang ko, dahil noon, class cards po yun hawak-hawak yun nung estudyante. Hindi kagaya ngayon, online. Pwedeng makita ng parents, di ba? Ano na ba ang grade mo, anak? Online. Hindi pwede noon, tago ko yun kailangan na ngayon mag-enroll. Second year. All the while, akala nila, okay, ang aking magulang. Kailangan ko ngayong sabihin. Actually, kick out ako dapat. Kasi wala na talaga, Kumbaga, sobra-sobra na yung ibinagsak ko dun sa allowable na dapat ito lang yung pwede mong ibagsak, lahat Halos wala nang, almost every subjects na yon bagsak ako. So kailangan ko ngayon sabihin sa mga magulang ko na hindi na ako makakapag-enroll ng second year dahil kick out ako sa Letran. Siyempre, sino ba ang magulang ang matutuwa doon? Sa mga magulang po naririto, definitely walang matutuwa. Dahil ngayon ako rin ay isang magulang, ngayon naiintindihan ko, hindi nakakatuwa yung ginawa mo, anak. Kaya very timely lang din, nung natanggap ko, na sinabi na nga ng magulang ko na, paano tayo niyan? Kick out ka, walang tatanggap sa'yo. Kahit na anong eskwelahan, kahit dito sa Laguna, hindi ka tatanggapin. Kumbaga sa parang dishonorable dismissal ka, hindi naman honorable yan, hindi ka lang basta tatransfer. Walang tatanggap sa'yo. So during that time, alam ko, tawag noon, out of school youth. Di ba? Yan na yun. Yun na yung, alam kong, yun na yung buhay ko. Tama-tama lang na inimbitahan ako ng aking pinsan sa isang youth camp. 1991.
Yan, in-invite ako ng pinsan ko sa youth camp. Dahil nga ito na yung sitwasyon, sabi sa akin ng nanay ko, sumama ka nga dyan sa pinsan mo. Natural, di ba? Sasama na ako may kasalanan ako Okay, mabet ka na. Kick out Diba? Tanda ko po yung youth camp na yan sa Rizal Recreation. Diyan po sa San Pablo. Diba? Noon, actually, yun yung Word of Life. Bago pa napalipat yung Word of Life sa Kalawan, tapos naging ang pangalan niya na Rizal Recreation ngayon. Under kay Pastor Jomok. Kung alam niyo yon, yung nag-evangelize through taps, diba? Yung sa mga trumpo. Ayan. Doon po, diba, na siyempre, na-share ang gospel, nakakilala po sa Panginoon, doon ko po nakilala ang Panginoon, doon ko po tinanggap ang ating Panginoon. So yun ang unang-unang biyaya na aking natanggap. Alam ko yung mga oras na yon, yung kaligtasan ko. Bagamat alam ko pa rin out of school youth ako, pero at least nakatitiyak ako dahil sa ating dahil sa ginawa ni Kristo at pananampalataya kay Kristo, alam ko na meron akong buhay na walang hanggan. At yan ang una kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Pangalawa, di ba, nung pagkatapos ko tanggapin ang Panginoon, ang aking panalangin ng mga oras na yon, Lord, bigyan mo naman ako ng isa pang chance. Kasi alam ko naman, kasalanan ko to. Hindi naman kasalanan ni Lord yon. Alam kong kasalanan ko ito. Pero bigyan mo naman ako ng second chance kasi alam ko out of school youth, wala nang direksyon ang buhay ko nito. Wala akong patutunguhan nito. Ngayon, sa kagandahang loob ng ating Panginoon, by His grace, bumalik kami sa Letran, kasama yung magulang ko, para pakiusapan ng registrar. And by His grace, tinanggap naman ako ulit, provided, sabi, you are under probation. Ibig sabihin, wala ka nang ibabagsak. Wala na, kasi nasagad mo na Tapos ka na, kota ka na doon. Okay? So, para akong bumalik lang ulit ng first year. Tinanggap naman ako ulit ng Letran at nakagraduate ako ng 1995. Dapat 94, dahil nasayang yung isang taon, 1995. Yan ang pangalawang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, kaya ako nagbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. And then from 1995 up to 2009, nakapagtrabaho ako sa IT industry. 2010 po ako pumasok doon sa ating tinatawag na full-time ministry. Kayo po ba? Ano ang inyong dahilan sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon? Meron ba kayong dahilan? Bukod sa, of course, all of us ngayon po ay dahil doon sa 123rd anniversary, yan ang ating dahilan. Kung kaya't karapat dapat lamang na bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito po yung aking gustong lesson na inyong matandaan. Diba? Kung sa lahat ng mga sasabihin ko ngayon, ito po yung gusto kong matandaan ninyo sa umaga na ito. Give praise to the Father for His blessings. Sa lahat ng kanyang biyaya, sa kanyang grasya, karapat dapat po na bigyan natin ng papuri ang ating Ama. At yan nga po kanina, binasa ng ating kapatid, di ba, sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 6. Ulitin ko lang ulit, lalo-lalo na yung verse 3. Dahil nandito po yung lesson na yan. Ang sabi po dito sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, ito pong Ephesians. Alam naman natin na ito ay naisulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Efeso. At ang sabi nga niya sa verse 1, tingnan nyo lang, Ephesians chapter 1. Hopefully, meron kayong dalang mga Bible. Kung wala, di ba, doon sa mga phone. So, hindi open Scroll it, di ba? Ini-scroll na lang ngayon ang Bible. Scroll it to Ephesians chapter 1, verse 1. Ito ang sabi ni Paul. Nagpakilala yung may akda ng Ephesians. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. At tingnan nyo kung ano ang tawag niya doon sa mga tumanggap nitong sulat na to. To the saints who are at Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Ano ang tawag ni Paul sa mananampalataya? Yung una, saints, di ba? Ito ngayon, di ba? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo.
saint. Sa ayaw nyo sa gusto, kung yan ay nanampalataya sa ating Panginoon, ang tawag po dyan ay saint. Hindi yan pag namatay. Doon lang yan tawag ni Pablo, di ba? Saint. Set apart. Yan yon, di ba? Ang mga mananampalataya, tinatawag na saint. And faithful, sabi, in Christ. So Paul was talking to the saints. Paul was talking to the holy ones in Ephesus. They were holy because of Christ. Kaya po tayo banal ay dahil kay Kristo, dahil sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. At ang tawag pa sa kanila, faithful in Christ. So alam natin na yung audience ni Pablo dito ay mananampalataya. Importante po yan dahil para hindi po tayo mahirapan, lalo na pag nakita na natin yung mga blessing na meron tayo buhat sa Ama. At yung verses 3 to 14 sa original language po ay isang mahabang sentence yan. At alam naman natin ngayon sa pagsusulat, hindi na uso ngayon yung napakahaba ng mga sentences. Putol-putol na yan. Ang laging sinasabi ng teacher, matuto kang gumamit ng period or comma. Diba? Para hindi dire-diretso ang basa. Pero sa pagkakasulat noon, isang mahabang sentence yan. At mababasa ninyo dyan, lalo na sa chapter 1, sa saling Ingles, di ba, ay laging nandun yung salitang in Him. O sa Tagalog kanina, di ba, binasa sa atin, pakikipag-ugnayan kay Kristo. Napakaraming beses, 11 times sa chapter 1, na mababasa ninyo yung phrase na in Him, in Christ, in the Beloved. So yung phrase na yan, in Christ, yan yung pakikipag-ugnayan kay Kristo. It emphasizes our union with Christ. At yan yung basis dun sa blessing na tinanggap ng bawat mananampalataya. At paano nga ba? Diba? Paano nga ba tayo makikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Alam natin na lahat tayo ay makasalanan. All of us are sinners. All have sinned and fallen short of God's glory, God's righteousness. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death. Kamatayan. Yun ang payment ng kasalanan, kamatayan. At dun tayo patungo lahat. Subalit dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, by His grace, by His mercy, by His love, He sent His only Son, Jesus Christ, to die on the cross to pay for your sins and my sins. Wala tayong may pagmamalaki, di ba, sa ating Panginoon? Ito'y buhat sa kanyang kagandahang loob. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Sino man ang mananampalataya sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, di ko alam kung naimbitahan ka dahil anibersaryo ngayon ng Evangelical Christian Church, naimbitahan ka ng kaibigan mo o maaaring nanonood ka ngayon ng online na ito, naway masumpungan mo sa iyong puso na manampalataya ka sa ating Panginoon. Sapagkat siya lamang, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang ibang daan, kaibigan, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Naway manampalataya ka sa ating Panginoon at ang pangako ng Biblia ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, di ba? Itong sentence na ito, actually, it's from verses 4 to 14, ay it can break it down into 3 parts. Una, yung ginawa ng ating Ama. Kaya dapat lamang tayo magbigay ng papuri dahil sa blessing na ibinigay ng Ama. And then yung verses 7 to 12, magbibigay tayo ng papuri sa anak, kay Jesus Christ, dahil sa kanyang blessing sa atin. And then, verses 13 and 14, pagbibigay papuri sa banal na Espiritu, dahil nga doon sa blessing na nagmula sa kanya, sa banal na Espiritu. Pero ngayong umaga na ito, magfo-focus lang tayo doon sa verses 3 to 6. Blessing na nagmumula sa Ama. So, give praise to the Father for His blessing. Sabi doon sa verse 3, di ba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Yung word na blessed,
Diyan po nating nakuha yung salitang eulogy. Alam po natin ang eulogy, di ba? Kapag ang ginagamit natin yan, usually, kapag may wake, kapag may namatayan, doon tayo may eulogy. At wala kayong nadinig, di ba? Maliban na lang meron. Ako, sa tanang ng buhay ko, wala akong nadinig na nagbigay ng eulogy na siniraan. Meron ba? Wala, di ba? Kaya nga, di ba, eulogy, laging napakabait naman yan, di ba? Tama ba ako? Kasi nagbibigay papuri. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? So, yun yung word na blessed na sinabi dyan. Blessed be or praise be. Kaya lang, sa ibang salin talaga, ang ginamit ay word na blessed. To eulogize. Dito nga lang, syempre, in this context, wala naman namatay. Kapat lamang na bigyan ng papuri. Ito ang sinasabi ni Pablo, bigyan nyo ng papuri ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo because of all the blessing, every spiritual blessing in the heavenly places na ibinigay niya sa atin in Christ dahil sa pakikipag-ugnayan natin kay Kristo. Ito ngayon yung unang blessing, okay? 3 blessings yung makikita natin dyan. Una, the blessing of being chosen in Christ for sanctification. Second, the blessing of being predestined for adoption through faith in Jesus Christ. And then thirdly, the blessing of grace. Okay? First one, give praise to the Father for choosing us in Christ for our sanctification. Sabi po doon sa verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that, napaka-importante po nung purpose statement na yan, okay, sa verse 4, that we would be holy and blameless before Him. Now, take note, di ba? Sabi ni Paul, God the Father, okay, chose us in Him. Wag po nating puputulin yun. Napaka-importante ng phrase na in Him. Dahil kung wala tayo kay Kristo, wala yung chosen. Kasi He has chose us. Pinili niya tayo dahil tayo ay nakipag-ugnayan kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo. Nasa loob ni Kristo, wala sa labas ni Kristo. Dahil ang kausap ni Paul ay mga mananampalataya na. Okay? He chose us in Him before the foundation of the world. Para saan itong pagkakapili sa atin? Pinili ka saan? Yes, pinili ka kay Kristo. Si Kristo yung chosen one talaga. Kaya dapat na kay Kristo ka. Para mapunta ka kay Kristo, pananampalataya kay Kristo. Ngayon, para saan ba yung pagiging chosen? Ang sinabi dyan, di ba? That we should, yun yung purpose. That we should be holy and blameless before Him. At tama lamang yun, di ba? Pag inintindi natin, okay, sinulat din ni Pablo sa mananampalataya. Ano ngayon yung goal ni Lord sa atin? Dahil kung ang goal lang ni Lord ay i-save tayo, papuntang langit, bakit pa tayo nandito sa lupa? Diba? Nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo. Sana pagkatanggap mo kay Kristo, kinuha ka na ni Lord kung yun rin lang ang goal niya. Hindi yun. Dahil bilang mananampalataya, ito yung goal niya, to be holy and blameless. Sometimes, naririnig niyo yan, ang tawag dyan, Christ-likeness. To be holy. Holy means consecrated, dedicated. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, positionally speaking, you are holy. Yung position mo kay Christ. Holy ka na. You are declared righteous. Pero yung condition natin dito sa lupa, alam naman natin yun. Hindi naman tayo holy pa. Sino ba dito yung nagkakasala pa? Ako, aminin ko, di ba? So, wala pa. Pero position ko kay Kristo, okay na yun. Pero habang nandito sa lupa, sabi nga yung, kailangan mag-conform yung condition dito sa lupa doon sa position natin kay Christ. At yan yung goal. To be holy, to be consecrated, dedicated. Paano nga ba yan dedicated? Para mas maunawaan natin, consecrated. Paano natin gagawin sa buhay natin yan? Siguro naman alam natin dahil lahat tayo ay gumagamit ng toothbrush. Sino dito ang hindi pa nakakakita ng toothbrush? Wala naman magtataas ng kamay siguro, di ba? Napapatingin si pastor, baka may magtaas, di ba?
Lahat tayo alam natin ang toothbrush at alam natin kung saan ang gamit ng toothbrush. Tama po? Ay, parang hindi kayo sumasagot. Sumagot kayo para alam ko, nagkakaintindihan ba tayo dito? Alam ninyo ang gamit ng toothbrush, tama? Yan, ganyan. Ngayon, di ba? Paano kapag nag-toothbrush ako, di ba nakita nyo, nag-toothbrush ako, pwede ba? Di ba na pag habang nag-toothbrush ako, may nakita akong dumi sa kuko ko, gamitin ko. Kasi di ba minsan may sumisiksik niya, ay, may itim to ah. Ganyanin ko yan, tapos ibalik ko ulit, di ba? Ang sabi, minsan. Ano ang tingin natin? Parang lahat, di ba? Adiri naman yon. Lalo na pag ginamit mo sa kuko mo sa payan, di ba? At gagamitin mo ulit. Parang iba pa. Paano na pag paano pag sa toilet bowl, di ba? May parang kasi may gamit yung toothbrush. Maliban na lang, tapos ka na sa toothbrush. Ayan. Ginagamit na sa sapatos, kung saan-saan. Pero hanggat ginagamit mo yung toothbrush, di ba? Dedicated yan. Consecrated yan para saan? Ngipin mo, sa bibig mo. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba. Pakakadiri yun, di ba? Tama ba? Yun dapat ang sabi nga ni Mayor Vico Soto, di ba? Dapat mandiri tayo sa masamang gawa, hindi lang sa corruption. Dapat mandiri din tayo sa kasalanan. Yun dapat yung tingin natin. Hanggat hindi natin tinitingnan nakakadiri yung kasalanan, kaya natin ginagawa ng ginagawa. So ilagay natin yung toothbrush, buhay natin. Ang buhay natin dapat dedicated kanino? Kay Lord. Simula nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, diba, dedicated na yan kay Kristo. Ayan yung to be holy and blameless. Yan ang biyaya na nating natanggap. So let me just give you application. Paano nga ba natin magiging holy yung ating buhay? First, hallowed be the name of God. Holiness starts with reverence, giving respect unto the Lord. Sabi sa Ephesians, kukunin lang natin lahat yan. Dahil nandito lahat yung holiness na binabanggit ni Pablo. Sa Ephesians chapter 3 verse 14, wala ito sa PowerPoint. Ang sabi dito, for this reason, I bend my knees before the Father. So this is a picture of worship. Yung holiness, andyan yung worship. Tama, di ba? Yung worship, sa kantahan, bibigyan ng papurihan sa Panginoon. Pero hindi lamang sa kantahan yun. Buhay natin. Holiness sa buhay natin. Respect, a posture of worship. Saan ka man, ano man ang ginagawa mo, sa trabaho, sa school, dapat gawin mo ng tama yan. Dahil yan ay iyong worship sa Panginoon. A posture of worship. Hallowed be the name of God. Second, obey God's word. Alam ko, familiar kayo, Ephesians 2:8 and 9. We are saved by grace through faith in Christ. Yan yung sinasabi dun. Lagi lang natin nakakalimutan yung verse 10. Mayroon pa pong verse 10. Ang sabi dito sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. After salvation comes our sanctification o yung tinatawag natin ngayong discipleship. Kailangan lamang, di ba, nalakaran natin kung ano yung pinirepare na ni Lord sa atin. Yung good works na pinirepare na ni Lord na lakaran natin ay dapat nating lakaran. Obedience to God's word. Letter L is to lead a holy life. Sabi nga ni Paul, Ephesians chapter 4 verse 24, to put on the new self which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Remember, nung tinanggap mo na si Kristo, the old has gone, the new has come. And then yield to the Holy Spirit. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk with wine in which there is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. Be filled, be under the control of the Holy Spirit. At mababasa ninyo
di ba yung mga kasunod na talata niya, nandun nagbigay si Pablo ng example of what it means to be filled with the Holy Spirit. Pagdating sa loob ng bahay, pagdating sa labas, sa iyong trabaho, nandun. Kasama yun sa pagiging holy. And blameless before the Lord. Blameless, morally upright. Actually, ang ibig sabihin nun, ibig sabihin, walang masabi. Actually, ang kausap ni Pablo, diba, church. So dito, parang walang masabi yung mga kapitbahay ng Evangelical Christian Church dun sa loob, sa mga mananampalataya na naririto. Dahil nakikita nila yung buhay, nakikita nila si Kristo sa inyo. Blameless. Tama po ba yun? Walang nag-amen Ano ba nakikita ng mga kapitbahay ninyo? Dapat blameless, wala silang masabi. At yan ay biyaya ng ating Panginoon. Remember, siyempre, dahil kay Kristo lahat yan. Diba? Nagbibigay ng papuri dahil sa pagiging, sabi nga, pinili tayo kay Kristo for holiness and being blameless in Him. Now, aside from that, chosen in sanctification, another blessing. Bakit natin dapat bigyan ng papurihan ang Ama? Ay ito yung blessing. We are predestined for adoption. Look at verse 5. Sabi sa verse 5, in love, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So the believers, those who are in Christ, remember, yung pakikipag-unayan kay Kristo, in love, sabi, nakapredestin na yan. Alam na ni Lord, lahat ng mananampalataya kay Kristo, ito yung susunod na mangyayari. Adoption as sons and daughters. Kumbaga, kasama ka na, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. At kasama dun sa word na adoption, yan yung inheritance. Di ba? Kung nabasa ninyo sa Bible, marami rin. Si Paul may mga binanggit about inheritance. Meron kang inheritance because we are co-heirs with Christ. At yun yung emphasis or yung significance ng adoption. Kaya after mo manampalataya kay Kristo, ang kasunod niya, tinatanggap ka ng Ama. Di ba? Sa kanyang pamilya. At kasama ka, di ba? Sabi nga, inheritance, may pamana sa atin yon. Ang inheritance ay pamana. May bibigyan tayo, di ba? May rewarding sa dulo ang mga mananampalataya. Remember this, di ba? Pagdating sa judgment, totoo na may ang judgment, white throne judgment para sa hindi mananampalataya yon. Sabi nga, yun yung sa lake of fire. Pero sa mga mananampalataya, ang tawag doon, the judgment seat of Christ. Binanggit ni Pablo yan sa Corinthians. Di ba? So meron, at doon yun, rewarding. Kasama rin yung inheritance. So at yun kailangan nating maintindihan. Apaka-importante rin dito. Tingnan ninyo yung sinabi dito ni Pablo. We are predestined to the adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself. Mas importante yun. More than ako siyempre inisip ako, inheritance. More than the inheritance, yung to Himself. Kaya nga adoption to Himself. Yung mapabilang ka bilang kapamilya, di ba? O lahat na, sabihin mo na, kapamilya, kapuso, o ano man, di ba? Andun na lahat yun. To Himself. You are not just predestined to a place, but to a person. Di ba? Napakaganda nun. Hindi lang yun, kasi palangit, di ba? Lugar. Hindi lugar. That is to be with Him. Mas masarap yun, di ba? Mas masarap sariwain yun, or mas masarap i-reflect yun. Bilang mananampalataya, nung tinanggap mo si Kristo, hindi ka lang naman palangit. Kundi ang mas importante, you are to be with Him. You are predestined for adoption to Himself. Dapat mas makita natin yun. Kaya napakalaking biyaya niyan na dapat lamang nating bigyan ng papuri ang ating Ama. Remember, you are with Him. So you cannot walk with God while holding hands with the devil. Hindi mo pwedeng gawin yon. Na naglalakad ka, hawak mo ang kamay ng Diyos, hawak mo rin yung kamay ng demonyo. Bitawan mo yung sa demonyo. You are with Him. Remember, you are predestined for adoption to Himself. Walk with Him. Walk with holiness.
Dapat ito na yung maging purpose natin bilang mananampalataya. To walk with Him. What are the elements of walking with Him? Dapat ang maging purpose na natin is to know God. Kilalanin natin, maging intimate tayo sa ating Diyos na buhay. Second, our priority is to love Him. Dahil kasama dun sa pag-ibig, sa love, ay yung obedience. Dahil sinabi ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. Ang ating posture, dapat abiding in Christ. Dapat lagi tayo na kay Kristo. We remain in Christ. Our participation, we serve God. Kaya nakakatuwa, di ba? Ang daming intergenerational. Nakita ko yung mga tumatayo sa entablado. At dapat patuloy yun. Di ba? Na lahat tayo maglingkod sa Panginoon. And then of course, ano yung passion natin? To proclaim Jesus. At nadinig ko kanina, meron ko yung outreach. Padamihin nyo pa yan. Tama yan, di ba? That we should always proclaim the gospel. We should always proclaim Jesus Christ. Remember, we are predestined not just to a place, but to a person, God Himself. In love, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself. We are with God. He is walking alongside with us through the Holy Spirit. So again, the application. Para ito yung gusto kong matandaan ninyo. This is how we should give praise to the Father. Holy. Tandaan nyo lang yung salitang holy. Hallowed be the name of God. That's worship. Okay, give reverence unto the Lord. Obey God's word. Lead a holy life. Yield to the Holy Spirit. So give praise to the Father because of the spiritual blessings. Ano yon? Una, you, Evangelical Christian Church Bacoor, were chosen in Christ for sanctification. Again, and also you were predestined for adoption. Remember, hindi lang sa place, di ba, kundi sa Kanya mismo. You belong to Him as His family. And lastly, the blessing of grace. Look at verse 6. To the praise of the glory of His grace, with which He favored us in the Beloved. The believers are called to give praise to God for His glorious grace. And the word grace, di ba? Ito yung, para maintindihan natin, yung justice, you get what you deserve. Justice yon, di ba? Tama lang na tanggapin mo yan dahil may ginawa ka, di ba? Ganyan yon. Parang yung kanina, tama lang na makick out ako, may ginawa akong mali eh. Justice yon. Mercy, you did not get what you deserve. Mercy yon. Tayo, di ba, nanampalataya na kay Kristo, dapat, kaya nga, simplify natin, pa-impyerno na tayo eh. Pero hindi ibinigay ni Lord sa atin yon. Mercy yon. Ang grace, you get what you don't deserve. Ibinigay sa atin, yung kaligtasan. Hindi naman tayo deserving doon. Dahil hindi naman tayo nabuhay. Wala naman nabuhay na 100% holy. Wala naman eh. Hindi tayo deserving doon and yet ibinigay sa atin. Yun yung grace. Kaya karapat dapat lamang na bigyan natin siya ng papuri. Kaya nga sabi ni Paul, with which He favored us in the Beloved. Binigyan niya tayo ng grasya. Ito yung pangatlo, di ba? Na biyaya sa buhay ko. Remember, di ba? Naka-graduate. Pinabalik ako ni Lord, di ba? Graduate naman ng college. Okay? Now, who would have thought nung habang ako'y nagpapastor na, makakapagtapos ako ng Masters of Divinity, kick out. Kapatid, di ba? Kick out nga, hindi nag-aaral eh. So kung makita ninyo yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Nakapagtapos ng Masters of Divinity, and then nakapagtapos din ng Doctor of Ministry. Yan, kahit yung magulang ko, hindi makapaniwala dyan eh. Pero sabi nga ng nanay ko, talagang grasya lang ng Diyos sa buhay mo yan, anak. Kung sino ka ngayon, kung paano kita nakikita ngayon, at kung sino ka noon, kung paano kita iniiyak sa Panginoon. Kitang-kita yung biyaya. At noon po, di ba, ako yung nagmamakaawa sa teacher ng grade dahil hindi na ako pwedeng bumagsak eh. Nagmamakaawa ako
for grade. Ngayon po, katatapos ko lang magbigay ng grade. Di ba, sa mga estudyante ko sa BSOP, yun ang biyaya ng Panginoon. Sabi ko, siyempre, grace received, grace released, di ba? Bibigyan mo rin ng grace yung mga estudyante mo. Yung mga late magpasa, sige, grace, okay lang yan. Ako na ngayon yung nagbibigay ng grade. Dati na nagmamakaawa sa grade, ngayon nagbibigay ng grade. Ang lahat ng papuri ay sa ating Diyos na Ama. Give praise to the Father for all His blessing. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na inyong ibinigay sa akin upang makapagbahagi ng inyong salita. Dalangin ko po, Lord God, ang Evangelical Christian Church Bacoor as they celebrate, Lord God, 123 years of your goodness, your graciousness, your greatness, Panginoon, sa iglesia nito. Nawa, Lord God, ay patuloy po silang, lahat sila, Panginoon, ang kanilang buhay ay tunay nga na magbibigay ng papuri sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.